Rally, National Rally for Peace. Ng INC na sinusuportahan ng maraming mga grupo, reliyon, grupo ng mga civic, pati political. Magiging malaking event at kung hindi marunong ang administrasyon na suportahan to. Kasi dapat suportahan to ng administrasyon. Yes. Alam mo bakit? Sinusuportahan ng administrasyon dito. Dahil ang Si panawagan Pangulong nga ni Marcos. Presidente Duterte, tigil nyo na yung impeachment na yan. Kalokohan yan. Walang may bibigay na kabutihan yan sa kahit na sinong mamamayang Pilipino. Kaya ang INC, tama yung sinasabi ni Presidente Marcos Jr. Suportahan natin. At tayo naman, nakita rin natin ang sensible na panawagan ni Presidente Marcos Jr. Samahan natin. Kasi pag hindi talaga, magkakagulo. Oo, tama ka dyan, Attorney. Samantala, sa ibang issue naman tayo, Attorney. Sa column ng inyong pong kasamahan sa Manila Times, na si dating Senador Kitatad na may titulong A Revolutionary Challenge. Basahin ko, Attorney, ang ilang bahagi po sa kanyang column. Sabi niya, unless we were inexplicably mistaken for misreading the events, there is a revolutionary ferment that obliges us to respond. The sooner, the better. Given the administration's enormous political capital, which has remained unused, its apparent inability to adequately address problems of governance has provoked an urgent call for change, revolutionary change. Absent a clear succession mechanism to take over when the government fails, there is a rising call for a transitional revolutionary government. Ano ba itong revolutionary government? Always mo itong nababanggit, di ba? Palagi ko yan binabanggit. Madalit sabi, ako ang una nag-ano dyan sa revolutionary government. Naging controversial nga yan Dahil ever since, sinasabi namin yan. Kasi alam mo, nung tatakbo pa lang si Presidente, di ba sabi ko, 10 taon ang kuniligawan niya. Napag-uusapan na namin ni dating Presidente Duterte na pag nagkaroon ng pagkakataon na maging Presidente, ang talagang susulong concept naming dalawa noon, pagtatag ng revolutionary government. Tanggalin muna yung Kongreso, pansamantala upang ang lahat ng kapangyarihan ay mailagay sa Presidente. In fact, hanggang ngayon, yan ang aking sinusulong kasi nakikita ko na nagiging useless ang Kongreso. Dahil nagiging sagabal. At kung maniniwala ka sa mga manarinig mo sa lahat, sa social media, sa mga galaw ng mga senador, mga kongresista na malala ang korupsyon, talagang gusto mo palitan ng ang sistema pampolitika. Umanap ka ng iba. Kaya yung sinasabi ni Kit, hindi na bago yan. Matagal na natin sinasabi yan Kaya palagay ko, kasama natin to. Pero, Attorney, para lang din sa kaalaman ng ating mga kababayan, bakit nga ba hindi ito na push through sa panahon ng Administrasyong Duterte? Kasi, gaya ng sinabi ko nung isang araw, hindi niya kailangan mag-declare ng revolutionary government kasi ang Kongreso noon, takot sa kanya. So, walang sagabal. Other words, yung agenda ng Duterte administration, ginagawa ng Kongreso. Sinusunod. Kasi alam nila, pag hindi sila sumunod, siguradong abolish sila. Kasi sinabi na ni Presidente Duterte nung nangangampanya, pag kayo ay naging sagabal sa mga pagbabagong nasa isip ko, ipapasara ko kayo. Tumatak yun. Kaya okay lang. Kaya ngayon, nakikita mo na medyo wala na nga itong, wala na sistema natin dito sa gobyerno, lalo na dito sa Kamara, kaya napapanahon na ganito. So magdidepende pa rin, Attorney, sa magiging Pangulo ng ating bansa. Gaya ng sinabi ko na, matagal ko na sinasabi yan, pati sa mga column ko sa Daily Tribune, Manila Times, na pag ang niluklok natin sa kapangyarihan ay hindi makatugon sa pangangailangan ng bayan at nakakalimutan nila ang kanilang tungkulin na kanilang sinumpaan na sila ang magiging na hindi lamang gabay kung hindi sila magbibigay ng proteksyon at magsisilbi sa bayan, yung sambayanan na lumikha sa kanilang pamahalaan para sa kanila, merong katutubong karapatan na tanggalin sila at sirain ang gobyerno niya upang magtatag ng panibago.
Yeah, matagal ko na akong sinasabi yan, there will be a political upheaval if the powers that be will not change their evil ways. Yan, sigurado mangyayari yan. May tanong dito, attorney, sa tingin po ba daw ninyo, kinakailangan pa ng ganitong hakbang para lamang mapagtanto ng kasalukuyang Pangulo ang hinain ng ating mga kababayan na maayos na pamumuhay at magkaroon ng sapat na pangangailangan sa kanilang pamilya? Ilan kasi sa panawagan ng ating mga kababayan, Attorney Sal, yung murang bilihin at dagdag income o trabaho? Dapat hindi na nga makarating dyan. Kaya nga, yan ang problema sa mga napili ni Presidente Marcos Jr. Maganda yung kanyang patakaran, pero hindi nasusunod sa baba. Kaya yung sa Lunes, yung Rally, National Rally for Peace. ng INC na sinusuportahan ng maraming mga grupo, reliyon, grupo ng mga civic, pati politikal. Magiging malaking event at kung hindi marunong ang administrasyon na suportahan to, kasi dapat suportahan to ng administrasyon. Yes. Alam mo bakit? Sinusuportahan ng administrasyon dito. Dahil ang Si panawagan Pangulong nga ni Marcos. Presidente Duterte, tigil nyo na yung impeachment na yan. Kalokohan yan. Walang may bibigay na kabutihan yan sa kahit na sinong mamamayang Pilipino. Kaya ang INC, tama yung sinasabi ni Presidente Marcos Jr. Suportahan natin. At tayo naman, nakita rin natin ang sensible na panawagan ni Presidente Marcos Jr. Samahan natin. Kasi pag hindi talaga, magkakagulo dyan sa Kongreso at magkakagulo ang ating sambayanan. Sapagkat, alam mo naman, Jay, napakadami ng sumusuporta kay Inday Sara. At dyan sa Kongreso, pinagkakaisaan siya. Alam mo naman ang Pilipino, pag nakikita nila na mali naman yung ginagawa mo pang underdog, talagang magagalit sa'yo. Kaya hindi ba nung ko pa sinabi, the more they demonize the Dutertes, the more Filipino people will love them. Kaya ingatan po niya kayo mga nasa kapangyarihan. Opo. Yung... Yes, Tandaan nila na walang forever. Tignan mo si Trudeau. Popular Justin na Trudeau. popular yan. Canada, After 9 years, he's forced to resign. Yes. Kasi nga, yung tao, na-diskontento yun ang nakikita natin ngayon. Maraming diskontento. Sana yan din ang gawin ng mga opisyal ng gobyerno, attorney. Hindi naman kailangan sila mag-resign. Gawin lang nila yung trabaho nila. Yung tumugon sila sa panawagan, sa mga pangangailangan ng ating mga kababayan. At kaugnay pa rin dito sa National Rally for Peace ng inorganisa po ng Iglesia ni Cristo, attorney, ay nagpaabot din o nagpahayag din ng pagsuporta ang KOJC, ang Kingdom of Jesus Christ, sa National Rally nga itong for Peace next week, this coming January 13. Attorney, Sumasahan natin, libo-libo ng mga Billion. KOJs ang sasama sa INC. Yes, sir. Oo. At bukod pa yan doon sa iba't iba pang mga relihiyon na sinasabi po ninyo. At saka baka makakalimutan natin na balik na uli sa Luneta Grandstand. Quirino, Grandstand, yes. Kasi dati hindi sila binigyan ng permit. Sa liwasan yun Liwasan. Pero nagbago ng isip. Quirino Grandstand na Pinagbigyan ngayon. At ito din ay isasagawa, attorney, sa iba't ibang rehiyon. Simultaneous. Yes, simultaneous din po ito. Pero Saan riyon? Anong mga riyon ba? sa Davao nga, di ba? May pinasuspend na nga yung mga daanan doon. Talaga. Davao, meron. Cebu. Meron din siguro, attorney. So, I mean, considering na ito, nagpahayag po, nagpaabot na kanilang pagsuporta sa National Peace Rally, attorney, sa tingin mo, may mga congressman pa yung magbabigay ng, magdidesisyon na susuportahan itong impeachment nito? Dapat suportahan nila. Kung hindi, sila'y malulunod sa agos ng galit ng tao dahil hindi sila sumusunod sa panawagan ni Presidente Marcos Jr. Baga ngayon, attorney, nagtitimbang sila. Kaya pala natatagalan itong impeachment dyan kita sa mo, Kamara. lang ang nag-endorse. Oo. Na siguro nakikita, the handwriting on the wall is very visible. Oo. So magiging yun sa kanila, attorney, magiging disadvantage yun pag sinuportahan nila itong impeachment dyan. Pero kaya lang, nakatali sila doon sa kanilang boss. Paano yan? Tingnan natin kung anong gagawin nila. Pera ba? Oo. O
prinsipyo. Oh, yeah. Sa tingin mo, Attorney Sal, matapos ang peace rally na ito, magbabago kaya ang ihip ng hangin sa Kamara kaugnay sa isinusulong na impeachment laban kay VP Sara? Sabi po ng ating mga netizen. Tanong po. Makikita natin yan sa mga susunod na araw after the huge rally. Ayan, abangan natin yan.